The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. As they were coming down from the mountain, the disciples asked Jesus, "Why do the scribes say that Elijah must come first?" He said in reply, "Elijah will indeed come and restore all things. But I tell you that Elijah has already come, and they did not recognize him, but did to him whatever they pleased. So also will the Son of Man suffer at their hands." Then the disciples understood that he was speaking to them of John the Baptist. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Very interesting po ang buhay ni Saint Lucy, the martyr whose feast we celebrate today. Si Saint Lucy, bata pa lang, nagdesisyon na siya na i-offer niya yung sarili niya sa Diyos. Yun yung kapag napapakinggan po natin yung salita na ini-offer yung sarili sa Diyos, i-understand nyo yan sa ganitong pamamaraan na ibig sabihin na susundin niya kalooban ng Diyos. Hindi siya magpapadala sa dikta ng mundo. So, yun po ang context niyan. Kung halimbawa sinabi ng Diyos na simple lang ang pamumuhay, payak na pamumuhay. Kapag sinabi ng Diyos magpatawad ka, marunong ka magpatawad at hindi ka nang aaway ng tao. Parang ganun ho, ano. So, doon pa lang, sa murang gulang niya, nagkaroon na siya ng ganyang desisyon na yung sarili niya, i-offer niya sa Panginoon, susundin niya kalooban ng Diyos. At yun nga lang, yung kanyang nanay, na ipangako siya na ipakasal sa isang lalaki. Pero yung nanay niya ay nagkasakit. Kaya ang ginawa nitong si Lucy tsaka nanay niya, alam niyo may devotion din sa mga saint. Yung pinagde-devotionan nila si Saint Agatha. So nung piyesa ni Saint Agatha, silang mag-ina dahil naging balo na yung nanay niya. So orphan na si Lucy, wala na yung kanyang tatay na matay na. Ngayon ay pumunti sila doon sa tomb ni Agatha para ipagdasal yung kanyang nanay. At doon sa pagdarasal na ito, nagpakita sa isang vision si Saint Agatha. At sinabi nitong si Agatha kay Lucy na yung hinihiling mo ay pagkakaloob sa iyo yan. Hindi ka bibiguin ng Panginoon, lalong-lalo na ikaw din mismo ay nagkakaloob din ng sarili mo sa Kanya. Kaya matutupad yung hinihiling mo. And true enough, yung nanay niya gumaling. Kaya lalo tuloy na bolster yung kanyang pagnanais na talaga magiging committed ako sa Diyos. Walang sino man na pwedeng magpumilit sa akin para maging taliwas ako sa gusto ng Diyos para sa akin. Yun nga lang, yung kanyang lalaki, ay yung lalaki na ipinangako para mapangasawa niya, very persistent. So ang ginawa nito, nung umayaw si Lucy, dahil nga gumaling yung nanay niya, lalo nga tumatag yung kanyang, kumbaga pananalig na, at saka yung kanyang desire na ibigay yung sarili sa Diyos, sabi niya, hindi ako magpapakasal sa iyo. In-accuse siya ngayon nung lalaki na isang Kristiyano. At that time, under Emperor Diocletian, Christianity is outlawed. Kapag ikay nagpa-practice nito, papa-aresto ka, papatayin ka. Ganun na mangyayari. So, in-accuse si Lucy nung kanyang magiging asawa sana na Kristiyano kasi ayaw magpakasal. Bitter siguro. Kaya yun, inaresto si Lucy. So ngayon, pinipilit siya na i-renounce yung kanyang pananampalataya. Sa harapan ng prefect ng Rome, si Lucy ay talagang naninindigan, hindi. Para sa Diyos ako, hindi para kung kani-kanino lang. So ang ginawa, sabi nung prefect, nagmamatigas ka, sige, dadaling ka sa brothel. Isipin mo, gagawin pa siyang hostess. Dadalhin sa brothel. Ngayon, eto nang milagrong nangyari. Nung mga ando doon na yung soldiers, mga sundalo, para bitbitin si Lucy papunta ng brothel, hindi matinag. Halimbawa, nakaupo dyan, kumbaga binubuhat na ng mga sundalo, hindi nila makuha. Hindi nila mabuhat. So, ngayon, sabi ng mga sundalo, ano bang nangyayari dito? Napakalit lang na taong to, hindi natin mabuhat. Ang ginawa pa nila, kumuha pa ngayon ng hayop.
Para lang itong si Lucia ipahila doon sa hayop, oxen. Okay, hindi rin natitinag. Oh, tapos, sabi nung prefect, abay, kalukuhan yata itong pinagagagawa nito ah. O sige, kung ayaw matinag yan, hindi siya madala doon sa brothel, hindi matitinag yan, sige, sunugin nyo na lang. Nung sinunog na, abay, hindi tinatabla ng apoy. Totoo yan, hindi tinatabla ng apoy. O, sabi, ano bang nangyayari dito? O, hindi pala tinatabla ng apoy, pugutan nyo na kaya ng ulo. Ayun, pinugutan ng ulo, tepok. Nga, kaya naging martir si Lucy. Pero dalawang milagro nangyari. Binubuhat, hindi mabuhat. Sinusunog, di masunog. Kasi nga pinaninindigan niya yung kanyang desire para ako sa Diyos. At hindi kailanman mababali yan. Kahit na sino, hindi ako pwedeng hadlangan. Yung nga lang pinutol yung ulo. That's why she was declared a martyr. Ngayon, etong realization ko, immovable. Immovable yung kanyang faith, and literally, si Lucy, immovable, hindi maalis sa kanyang kinaupuan o kinatatayuan because of God. Because of God. And what does it imply to us? Alam niyo kapag napakinggan din natin, andi dito na yung daluyong ng problema, andi dito na yung napakalakas na uno sa buhay, sana immovable ka rin because of God. Because of your faith in God. Di ka pwedeng tangayin ng agos. Di ka maigugupo ng malakas, pagbaha, kung ano paman. Kasi immovable ka because God is there for you and because you have given yourselves to God. Pangalawa, na nakita ko dito, kala natin yung mga bata pa, mga innocent yan. Pero how God touched the heart of Lucy, who even in her childhood has already committed herself to the Lord. Nakita ko dito, yung mga bata ngayon, ang inaatupag, paglalaro, mga secular matters. Ang challenge sa mga magulang, sana tinuturuan natin yan, maging spiritual din. Na sa murang gulang nila, matutunan nila at makilala ang Diyos. Hindi yung mga laruan, hindi yung mga uso-uso. Sana ando doon din yung commitment ninyo bilang magulang na yung mga bata, yung mga anak ninyo, makilala nila ang Diyos. So challenge yan sa inyo. Pangatlo at panghuli na nakita ko dito, yung mga nagkakaroon ng relasyon sa Diyos, nakukultivate yung relationship sa Diyos, parang huli na eh. Anong huli na? Tinitingnan ko ngayong nagsisimba dito. Karamihan dito elderly. Hindi naman ho pejorative yung sabihin elderly aged. Hindi ho yun. Pero karamihan dito elderly. What does this tell me? Ang relasyon sa Diyos, mukha yata pinapaigting natin habang tayo tumatanda na. Kaya yung mga nagtatao, kaya yung mga pumupunta ng simbahan, karamihan, yun nga, elderly. Elderly. Pero yung pag-cultivate ng relationship sa Diyos, hindi dapat panghuli na. Kaya laging sinasabi natin, wala na naman akong ibang ginagawa, Father, kundi magsimba, magdasal. Parang ano yan, yung pagsisimba, pagdarasal, ngayon lang nagiging mas maigting, mas matibay dahil papunta na tayo sa Kanya, pabalik na tayo sa Kanya. But the lesson I gained or I learned from Lucy at an early age, we should cultivate that relationship with our God. Because you know why? If at an early age, we have cultivated that relationship with our God, the more our faith is solidified. Kapag sa murang gulang pa lang ng isang tao, matatag na ang kanyang relasyon at ugnayan sa Diyos, lalong titibay ang kanyang pananampalataya. So today, Lucy has given us these lessons. And may Lucy truly inspire us to live a Christian life worthy of our calling. May Saint Lucy pray for us
Amen.